Usaping terorista pa rin. Siyempre, Ma'am Lorraine, ngayon ay makakasama na po natin muli si Brigadier General Noel Vistuer. Ayun. Kung saan, Migo. kung saan dito niya tatalakayin ang pagkahuli ng 10 New People's Army. Pero pagbati po muna, General. Yes, sir. Go ahead po. Morning. Magandang umaga, Franco, no? Pati kay Ma'am Lorraine, kay Ka Eric, at saka kay Ina, pati na sa mga nanonood at taga-subaybay ng inyong programang Laban Kasamang Bayan. Yes, sir. Maraming salamat for spending your time with us today sa programa natin sa Laban Kasamang Bayan dito sa SMNI. Sir, didirekta na po kami sa inyo habang maayos-ayos pang signal ng aming interview sa inyo. Number 1 na tanong namin, sir. I-update po natin ang mamamayan dito sa sunod-sunod na pag-surrender. 12 ang aming na-monitor dyan sa area po ng Eastern Samar na kayong namumuno sa ating security operations, at mayroon pang mga nahuli na armas at may mga nahuli na NPA. Lately, in the last, at least nakikita namin, sir, sa balita, mga nakaraang 2 linggo ito nangyari. Ano po yung mga update tungkol dito, sir, upang ma-inspire din naman ang ating mga kababayan sa mga tagumpay na ito? Yes, Ka Eric, no? Actually, binilang namin, mayroon na tayong 20 na NPA regulars na surrender. May 7 milisyang bayan at 26 na assorted firearms ang kanila ding isinuko, no? Malaki. Ito ay resulta, no, ng localized peace engagement na sinasagawa ng Provincial Task Force LCAC ng 2 probinsya na under ng ito 2nd Brigade, no, yung Samar at saka Eastern Samar provinces, no. Sa ilalim nitong localized peace engagement natin, ang isang innovation at adjustment, no, na ginawa natin dito is we engage the families, no, yung mga pamilya mismo nitong mga aktibo pang NPA na remnants, no, na gumagalaw pa dito sa 2 probinsya, no, sa southern part ng Samar at saka sa Eastern Samar. So napag-alaman natin na kay Eric, no, na ang pundasyon kung bakit nila na-recruit itong mga kababayan natin para sa kanilang armado ay ang pagtanim ng puot at galit doon sa puso nila, kaya nare-recruit nila. So ang ginawa natin, parang pantapat doon sa galit na yon, ang formula lang na ginawa natin is simple lang yung pagmamahal. At ang pagmamahal na yon ay nanggagaling at hindi matutumbasan kung nanggagaling sa kanilang mga pamilya. So yung mga pamilya ang nagkumbinsi sa kanila, tumrabaho sa ilalim ng ating Provincial Task Force LCAC, Municipal Task Force LCAC at saka City Task Force LCAC. Kaya yun, ito na, no, na hindi nila din matatanggihan ang kanilang mga pamilya na nangangamba, natatakot, nangungulila, na pinagbigyan din nila, no? At siyempre nahirapan na rin sila doon sa patuloy na pagtatago. Yung pamilya ang susi nito, kay Eric. Very good. Kaya nagkakaroon ang resulta sa mga ginagawa natin. Yes, sir. Congratulations for that effort. We appreciate so much. At siguro, sir, may magtatanong din sa mga kasamahan ko. Brother Franco, ikaw muna din, si Miss Ina. Babalikan ka namin mamaya kapag may iba pa kaming katanungan. Thank you po. Napakaganda po ng isa sa mga solusyon po ninyo. Yun, pag-ibig. Yan yung mga bagay na siyempre panlaban talaga natin sa galit. Yung puot na ibinibigay ng CPP, NPA, NDF. At isa nga sa nagiging solusyon dito ay yung gabay din ng kanilang pamilya. General, ano po ba, gaano kalaking tulong ang maibibigay kung maagang na-inform ang mga magulang pagdating sa mga ginagawang pangre-recruit ng CPP, NPA, NDF? Kung nagawa pa natin to, like more than 20 years ago, yung ganitong klaseng impormasyon, gaano kalaking bagay ang maidudulot nito sa ating bansa? Actually, Franco, ginagawa naman natin ito. Ang problema, kami, ang mga tropa kasi natin yung gumagawa niyan at nakikipag-usap doon sa mga pamilya nitong mga aktibong NPA. Ngayon, kung ikaw ang nanay ng NPA, ikaw yung asawa, ikaw yung kapatid, pagkasundalo ang magtanong sa'yo, isipin mo na kahit may alam ka, hindi mo sasabihin dahil matatakot ka, mangangamba ka. So, since meron tayong localized peace engagement cluster, so naghahanap tayo ng kung sino ang credible at karapat-dapat na makipag-usap dito sa mga pamilya na to. Maganda. So sa nakikita natin, no, yung mga local leaders natin dito and anybody, no, na kanilang pinagtitiwalaan, na inipo natin para nagkaroon tayo ng dialogue dito sa mga pamilya. So ang role namin dito sa Philippine Army at saka sa mga police
is ni-research namin kung taga saan itong mga aktibong NPA, sino yung mga kaanak nila dito. At ating napag-alaman na itong mga pamilya pala ng NPA ay ano tawag nito, yung may problema din, no? Kung ikaw may kapatid kang NPA, may asawa ka, parang feeling mo hindi ka katanggap-tanggap sa ating society. Dahil nga ganun, ano? So, inaalam natin doon at sinasabi natin sa kanila, nitong Task Force LCAC natin, na kayo ay biktima din. So, tayo ay mga Pilipino, naging biktima kayo kasi yung anak niyo yung mga nandun. So, inalam natin kung ano yung mga problema nila. Kaya tinatawag natin sa concept natin dito is free families kasi Friends Rescued Engagement through their families, no? So, Free families. yun, acronym yun na kay Rick, yung free families. So, yung pamilya, yung ano, so napag-alaman natin na meron pala doon na namatay na lang yung kanyang tatay, hindi nakauwi. Tama. Taon-taon na inahanap din nila yung mga kanilang mga kaanak. At ngayon, nagtulong-tulungan tayo na hanapin ito. So, kung kami ang maghahanap niyan, asisipin nila, pag nakita namin, babarilin yan, ito torture yan. Ngayon, nilunch kasi natin itong free families, no, na kung saan inipon natin yung mga pamilya. Kasama doon yung mga local leaders natin, sina governor, sina mayor. At nung nilunch natin, a week after, no, mayroon ng isang asawa na dinala niya yung NPA na kanyang asawa, na lalaki, doon sa kay mayor. So, yun yung mga nakikita nating resulta. Tapos tuloy-tuloy natin na ginaganon ito. Yung mga kamag-anak nila ang nakikipag-usap sa kanila doon. At hindi sa atin direkta, kay mayor pa sila tapos sinutulungan natin. Yun, yung Provincial Task Force LCAC natin, ang Localized Peace Engagement Cluster, ang Poverty Reduction, at iba pang mga clusters dito na nandito na sila sa atin, nagtulong-tulungan na, no, para hintugunan hindi lang yung problema ng aktibong NPA, kundi pati yung mga pamilya na naghihirap din mismo, no? Yes. So when we say free families, we are not just freeing the NPAs doon na nagtatago. Yes. We are also freeing the families from the anxieties, mga pangangamba, takot. At nakakatuwa kay Rick noon, makikita mong reunited na sila. Meron na kaming nabuong pamilya dito, yung tatay niya, asawa niya, at isang anak, no, na NPA. Puro Tapos NPA. ang nagtrabaho doon ay ang kanilang kapatid na babae na nag-attend ng launching natin dito. Very good. So nakakatuwa na makita mo silang masaya ba na ganun. So, General, Yes, ma'am. sa madaling salita, kasi ang natutunan natin tungkol dito sa teroristang organisasyon na ito, ang una nilang sinisira ay ang pamilya. Di ba? basic Pag yan. nakababa sila sa isang komunidad, ang sinisira nila, yung nanay, ipapasali nila sa Gabriela, yung tatay sa KMP, yung anak sa LFS, anak bayan, whatever, no? Yun yung natutunan natin sa mga former rebels. So, what you're doing now makes perfect sense, di ba? Na Correct. ang talagang sinira nila ay inyong inaayos, di ba? So, General, yung tanong ko sa inyo, no? It's happening all over the country. Napakaraming pamilya ang sinira nito mga komunistang teroristang grupong ito. Ano po yung parte na ano yung role na piniplay ng mga urban operators, yung sina Franz Yes. Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, Carol Aurelio, etc. Lahat Teddy yan. Ano Casino. yung role nila? Teddy Casino, yes, correct, na sa pagwasak ng Pilipino, Yan. ng pamilya natin. Go ahead, sir. Kasi ang pinag-uusapan mo kasi ngayon, ang NPA, di ba? Pero ano yung role na piniplay nitong mga ito na hindi naman NPA, pero parte ng CPP, NPA, Yes. NDF, pero mga top recruiters. Go ahead, sir. Ang nakikita ko dito kung titingnan natin yung pananaw nitong mga kababayan natin dito sa mga rural areas, no, sa mga liblib na lugar, ay yung the same yung narrative na pinapakita ng mga kaalay, kalyado nila sa sinasabi din ng NPA dito sa baba, no, na ito yung gobyerno natin, pinapabayaan kayo. Ganon yung thinking nila, no? Yung mga sundalo, bubugbugin kayo, yung pulis, ikukulong kayo. Palagi kayong naghihirap, mayaman ng Pilipinas, pero naghihirap ang mga Pilipino. Yun yung mga narratives nila na ngayon ay pinapaniniwalaan nitong mga tao na nahihikayat nila at na nare-recruit. Pero dahil nga sa mga ginagawa ng ating Task Force LCAC, no, yung good governance, yung mga poverty reduction doon sa mga areas, at iba pa, no, na ginagawa ng ating 12 clusters ng Task Force LCAC, nabubura na natin ito ang paniniwala na to doon sa mga kabarangay natin. And other than that is natanggal na natin ang impluwensya ng
CPP and PNDF doon sa mga barangay o kaya kahit sa white area operations nila sa mga urban areas na dating kontrolado nila. So, ang mga tao dito ay naliwanagan na hindi na maniniwala sa kanila, hindi na makapagdikta, no? Kagaya ngayon, bago yung eleksyon ngayon, hindi na sila makapagdikta ng kung sino iboboto kasi may naintindihan na ng mga kababayan natin, wala na silang command vote, hindi na sila makapag-exercise ng kanilang permit to win, maka-enforce, no? At saka permit to campaign. Although ginagamit pa nila yung permit to win, permit to campaign, pero hindi na to kumbaga binubulan na lang nila yung tao kasi wala naman na silang influensya doon sa mga areas na dati nilang hawak, Ma'am Lorraine. Sir, ano ba muna yung permit to win at permit to campaign? Yes, ano sir. muna yun? Briefly, what is it? Oh, yes ma'am, ang permit to campaign is yung papayagan kanilang mga kampanya doon sa lugar na dating hawak nila kasi controlled nila ito, no? So pag naglagay ka ng tarpaulin, pag hindi nila babaklasin yon, pagka pumasok ka doon, hindi ka nila gagalawin, hindi ka iti-threaten, yun yung mga payagan. Pero Kapag ang kapalit nagbayad ka ng certain- nun, ay nagbayad ka. Humihingi Nagbayad sila ka ng sa pera. Kotong, extortion. ma'am. Kasi pag hindi mo ginawa, lagot ka sa kanila. Ambusin kanila. Terorista talaga. Yes, ma'am. Okay. O babaklasin yung mga tarpaulin mo doon, mga leaflets mo. Ang permit to win naman is they could really deliver this much number of vote na sinasabi nila kasi konsolidado nila yung lugar. Pero dito sa area natin, no, sa southern part, hindi na nila konsolidado yung lugar. Yung mga underground mass organizations nila ay nag-withdraw na ng support sa kanila, nag-pledge na ng allegiance sa ating government. At itong mga tao na to ay malaya nang makapagboto ng kung sino talaga ang kanilang ninanais na botohin as part of our Correct. democratic process. Agree. So, ngayon, sinasabi nila, ma'am, na naghihingi-hingi pa rin sila. I don't know kung may nagbibigay, pero sabi namin, wala nang epekto yan kasi hindi na nila controlled yung lugar na dati nilang hawak, ma'am. Miss Very good. Thank you. Kaugnay po dyan, General, no, katatapos na ng BSK, alam natin ang barangay talaga ang kanilang unang hawakan at para nga makapag-deliver din no, ng boto kasi yun yung sabi sa mga politiko makapagkuha ng pera at same time makapag-recruit talaga sila. At sa inyo po nabanggit, wala na po silang impluensya. Are we saying, sir, na they have been freed also from the deception at wala nang posibleng resurgence po ang mangyari sa inyong lugar po? Yes, sir. Sa nakikita kasi namin dito sa area namin, no, sa southern part ng Samar Island, no, yung dalawang probinsya, nakikita namin na wala na rin talaga. Siguro may mga ilan pa silang dinudugtungan dyan sa barangay. Pero yung mga dati nilang organisasyon ay nawala na yon. So yung mga dinudugtungan nila dito sa mga barangay ay yung pamilya nila. Kaya nga yung pamilya din ang nilalapitan natin para mapipil nila na kakampi tayo, no? At ang layunin natin kung bakit natin sila kinakausap ay tulungan sila na mapabalik sa kanila ng mapayapa ang kanilang kaanak na nandoon pang armado. So, dito sa area actually iniiwas ng mga leaders ng NPA sa mga sa mga barangays kung saan ang kanilang mga kaanak dahil takot silang makumbinsi. Pero yun nga, abang ginagawa nila yon, lumiliit na talaga ang kanilang mundo at lalo silang nahihirapan. Kaya yung iba humahanap ng paraan. General? Medyo nawawala ang down ang signal. kanyang Kasi internet maganda yung signal. sinabi ni General, no? Kasi pamilya talaga yung kanilang Yeah. connect. Yun ay kung nandoon mismo. Nandoon sila residente sila. Ang gusto ko rin itanong, paano naman yung magaling dito, no, sa iba't ibang probinsya dito sa Maynila? Kung nagkakaroon din ba ng komunikasyon, na Sa paano kanila. kinukonvince bumalik? Tulad ng mga, di ba, ilang kabataan na-deploy dito, doon. nakuha dito sa Maynila. Sa NCR. Mga universities Oo. dito. Ang isang karanasan ko dyan, Miss Ina, sa tanong mo na yan, yung mga kabataan na nanggagaling dito sa Maynila, sa Universities, Ma'am Lorraine, talagang mapuputol mo na yan for some time. Dalawang taon sa kanilang pamilya habang sila ay nag-uugat doon sa NPA sa Samar. Pero eventually, magiging dugtungan sila pabalik sa mga support mula sa Maynila. What does it mean? Ibig sabihin, ma'am, kung galing ako dito sa Maynila, hindi ako taga Samar. Oo. Wala muna akong komunikasyon yan sa pamilya ko kasi nga mag-uugat ako muna sa NPA. Puputulin talaga yan. Puputol yung taon yan, ma'am. Hindi makakausap Oo. ng ina yung kanyang anak. Tapos pagbalik ko na yan, mag-establish ako ng line support doon sa guerrilla front ko mula sa Maynila. Na pag magbabakasyon ako o may mga kalyado ako at mga dati kong kasama sa organisasyon sa Maynila, magiging support network to Samar. Yun ang ibig kong sabihin sa Maynila. Sir, babalikan natin yung tanong ni Miss Ina sa inyo. Papaano daw po, gaano kahalaga po itong
nangyaring barangay Sangguniang Kabataan elections. Dito, sa pagre-recover at attempt to resurge muli yung operational area na dati nilang ginagalawan diyan sa Samar. Hindi No. talaga naman po. Mag-phone patch tayo kay General Vistoyer. Sayang, Baka dala pa kaya naman sa ng mga phone patch. Sayang kasi. insights. And gusto ko tong balikan ang binanggit niya. Ayan na, nagbalik na. Sir, pag maputol tayo ulit, sir, we will establish sa phone patch na. Sige. Sir, try mo ulit, sir, yung sagot mo. Go ahead po. Yes, kay Rick, malaga ito kasi yung sa barangay, diyan nagsisimula yung kanilang buo yung CPP, no? Mayroong party member, may armado, mga unit militia, Yes. at saka yung underground mass organization. So pagkahawak nila yung isang lugar, konsolidado nila, sila na magdidikta nitong kung sino ang paupuin nilang kapitan. And in fact, meron tayong mga meron tayong mga FRs na dating naging kapitan na pinatakbo ng NPA, dinidiktahan ng NPA. So sa ngayon, dahil nga hindi na nila kontrolado yung lugar, hindi na nila magagawa ito ngayon kay Rick. Correct. Sir, dugtungan ko yung datos na yan. When I was there in Samar, Ma'am Lorraine, Miss Ina, ang datos ko, sir, is mga 260 barangay captains dati. Buong Samar na yon. Hindi lang sa isang part ng Samar. Ay mga CPP members and CPP officers. Sila din ang sangay ng partido sa lokalidad. But that was 2010, sir. Ang huli kong area dyan sa Samar. So that's more than 10 years ago. Ang mga barangay kagawad, ma'am, umaabot yan dati sa mahigit 500, Brother Franco. Buong Samar, malawak kasi yan. Ang buong Samar, sir, hindi na ba ito ganitong kalagayan ngayon? They cannot control anymore such numbers of barangay captains, barangay kagawad, na dati ay ginagawa nila nung kapanahunan na umabot pa ng mga 1,000 mahigit ang NPA dyan sa buong Samar area. Yes, kay Rick, no, kasi I could not speak doon sa ibang dalawang brigade, no, kasi hindi naman namin pero mostly, no, yung mga barangays na dating hawak nila ay hindi na nila hawak ngayon. So, yun yung isang importante na kahalagahan ng pag-clear natin dito sa mga barangay. And kung matuloy-tuloy yung mga projects para dito sa mga barangay, mapakita talaga natin na talagang ang gobyerno ang nakakatulong sa mga kababayan natin, hindi yung mga propaganda nila, hindi yung mga sinasabi nila, dahil sa tagal-tagal ng panahon, wala naman silang nagawa para ma-develop tong mga kanayunan natin, yung mga barangays Totoo. na yun na dating konsolidado nila kay Eric. Totoo yan. Agree. Kaya nga nawala sa kanila yan, Ma'am Lorraine, sapagkat kinutungan lang sila, pinaasa at ginamit lang talaga. That is true, Ma'am Lorraine. So, sir, is it the last question? Okay na ko, ma'am. Oo, sir. You've been in the service for a very long time, over 3 decades, no? So, itong nangyari sa atin dahil sa NTF-ELCAC ay nakita natin na pabagsak ang CPP, NPA, NDF, lalo na yung red area. Yung white area, bagsak din sila but we're working on it. Nandyan pa rin sila. But ang taong bayan ay sukan-suka na at sawang-sawa na. We are so ready to move forward without the CPP, NPA, NDF, which is why I would like to ask your assurance, no? With the politicians that are colluding with the CPP, NPA, NDF, the people are worried. I looked at social media, no? I've been monitoring, and they're worried na makakabalik pa ulit ang CPP, NPA, NDF. Do we have the assurance of the real defenders and protectors of our country, the men and women of the armed forces, na hindi ninyo ito papayagan? Go ahead, sir. Yes, ma'am. As far as yung pagpili ng mga politiko, kung ano yan, ay hindi saklaw ng aming, Yes. yun, ma'am, no? Kasi non-partisan tayo. Yes. Pero yung ang amin dyan, ma'am, is yung matitiyak namin na ina-assure namin yung ating mga kababayan that they could freely exercise the right to select yung mga taong mamuno sa kanila. Tama yun. Ngayon, marami namang mga nagsasabi kung sino yung mga kalyado, mga ganito, ganyan. It's up for the people to select, and on our part, no, we will make sure, no, na they could exercise the right. So sa kanila na lang po yun, ma'am. Ngayon, yung tungkol naman dito sa we are part of the government na nagdi-deliver ng, sa amin, basically security. And we are also part of the government that deliver services to the people kung saan man sila, urban man yan o rural areas. And doon natin nakikita na ang Task Force ELCAC natin ay malaki ang naiambag nito para mapatunayan, no, na ito ang tamang dapat asahan, no, ng ating mga kababayan kung gusto nilang magiging develop, magiging peaceful. Isa naman doon sa kabila, no, yung sa mga CPP, NPA na ginamit lang sila sa kanilang propaganda,
ginagamit sa kanilang mga fund generation scheme at iba pang mga gawain, no, ginagawa silang allies, ginagamit sa mga rally, etc., yung mga ganong ginagawa, ma'am. So we could not really speak about sa mga politics here, ma'am, pero our presence there, no, ay nakakapagtulong din para sa ating mga kababayan doon na yun. Kagaya ngayon sa area namin na tapos na yung election and we have not recorded any untoward incident na kasama na ng Congratulations. deployment ng pulis at saka ng Comelec natin. Correct. Thank Sir, you. Final ko na sa side ko at ipapasa ko balik kay Brother Franco at Miss Ina. Yung Samar, napakahalaga ito, sir, sa CPP, NPA, NDF. Ang region na ito, Eastern Visayas per se. Dugtungan ito ng Mindanao. Yeah. Dito sila umatras, pati sa Cebu at Bohol. Kapag sila naiipit sa Mindanao, dugtungan din po ito ng Luzon. In fact, sa NOC namin dati, sa National Operations Command, dyan kami umatras pag naiipit kami kung hindi Masbate. Kasi magkakalapit ito Samar, Masbate. Ngayon, sir, sa inyong pamumuno bilang isa sa mga commander sa area dyan, gaano ka-importante po, sir, na talagang ma-address na decisively ng government ang kawalan ng matagal na panahon na development sa Samar, which are not anymore part ng resources ng armed forces. Wala sa inyo ito eh. Nasa civilian government talaga ito. Kalsada, paaralan, maayos at malinis na tubig, kabuhayan, at pag-improve ng local economy and social situation ng mga tao. Paano nyo tinitimpla ito, sir? Doon sa phase na ang armadong capability nila ay bumagsak sa Samar, significantly talagang nadurog sila at nawalop although hindi pa kumpleto. At upang ito po'y magtuloy-tuloy, napakahalaga po nitong component na binanggit natin. At alam namin, sir, na alam po ninyo ito. How do you go about that challenge? General Bistover. Yes, kay Eric, no, tama yan. Dahil nga, part na tayo ng Task Force LCAP, ang nakikita namin dito is we could not do it overnight, no, na maging ganon. But kung tuloy-tuloy yung mga ginagawa ng 12 clusters ng ating LCAC dito, we could convert the communities na dating hawak nila na magiging inhospitable dito sa CPP, NPA, NDF. Kasama na yung mga legal nila, yung mga above ground nila. At pag mangyari yung ganyan, malulusaw na at hindi na nila makukuha yung Samar dahil yung taong bayan mismo ang aayaw na sa kanila. Yun yung ini-envision nating mangyayari kay Rick. Yeah. At malaking tulong din, sir, ang mga malalakas na suporta at tulong at desisyon ng gobernador, mga mayor at mga kongresista and the national government, which you can only facilitate but cannot take over their role. Tama po ba, sir? Yes, kay Rick, no, so nabanggit mo lang din yung tulong ng mga local leaders natin dito. Kagaya sa Samar, no? Maraming mga commitment dito ang gobernador ng Samar. Di pa sila nag-surrender, may pabahay na siya na worth 250,000. Wow. Okay. Mga unit militia natin, bibigyan niya ng pera. Maraming mga commitment dito yung mga local leaders natin, pati dito sa Eastern Samar, no? So, maliban doon sa matatanggap ng mga nag-surrender through our national, through our ECLIP cluster, may local social integration program dito sa dalawang probinsya na nakakatulong talaga, no, sa mga kababayan natin bumaba. Ngayon, pag tayo nagsasabi niyan, medyo hindi pa sila naniniwala, pero yung kung kapamilya na nila yung nag-convince, ito na ang naging resulta kay Rick. Yes, So, sir. pinapasalamatan ko yung mga local leaders dito kay Rick sa pangunguna nila dito sa mga programa natin under ng Task Force LCAC natin. Very good. Yan, at sa aking huling katanungan na General, is yun po, gaano po kahalaga kung ang isang ating local government official ay nakakaunawa sa problema ng insurhensya, bagay na yung binanggit kanina lamang na isang pamilya ang lumapit sa ating alkalde. Gaano po ito kahalaga na naintindihan po ng isang local government official ang problema po ng insurgency kumpara sa mga local government official din na sumusuporta naman sa mga gawain ng CPP, NPA, NDF. Yes. Mahalaga ito, Franco, no, dahil inaintindihan nga nila dahil nakikita nila na ang paglutas nitong problema natin sa insurgency ay hindi lang trabaho ng security forces kundi lahat. Naintindihan nila yan dahil mandato nila sa ilalim ng ating Executive Order 70 being the chairman ng Task Force LCAC sa provincial, municipal at saka sa city level at pati hanggang down to the barangay levels. So since naintindihan nila, they could play their role in support
doon sa ginagawa natin at nagkakadugtong-dugtong itong lahat, no, na dapat na inahanap natin yung armado. So magtatago yan. Maghahanap ng parang ibon na lumilipad na maghahanap ng madadapuan. So pag dumapo sila dyan, may sasalo sa kanila na hindi nila isipin na mapapahamak sila kundi tutulong sa kanila. Idadagdag ko lang pala Ma'am Lorraine, kay Eric, no. Yes, sir. Kaya isa din sa dahilan kung bakit bumaba sila at nawala yung takot nila. Binigyan namin sila ng ang pamilya nitong nagne-negotiate sa kanila ng safe conduct pass para mismo doon sa mga kamag-anak nila. Kamag-anak nila. So Yeah. wala na yung takot nila na patayin sila ng sundalo, babarilin kasi may safe conduct pass. Yan. So talagang sinabihan natin yung sundalo na hayaan yung bumaba sila dahil tinatrabaho ito ng kanilang kaanak. Yun yung mga isa sa mga Maganda. ginagawa natin dito na innovation sa kay Eric. Miss Ina, go ahead for your final interview. General, narinig ko kanina yung mga commitment ng local leaders natin, no, sa mga magbabalik loob na bibigyan sila ng panibagong pagkakataon na ito magkaroon ng buhay. At ang aking tanong po dito, sir, yung sustainability po, paano ba natin talaga masustain, no, yung gains na nangyari po nung nagawa po ng ating pamahalaan na tuluyan po talaga mawala itong mga komunistang teroristang grupo sa ating bayan? Sige, sir, go ahead sa sustainability. Yes, no, siguro masasagot yan ng mga ibang clusters natin ng Task Force LCAC, like yung poverty reduction, livelihood and employment cluster, na may mga pangkabuhayan sila dyan ng mga package, no? Maliban doon sa automatic na mga matatanggap nila, no, na kung may armas silang sinurrender, yung immediate assistance. May mga iba pang mga proyekto kasi yung yung ibang clusters natin. For example, dito sa Borongan, si Mayor mismo dito, nabibigyan niya ng trabaho yung isa sa kapamilya nito para at least mabubuhay sila, hindi na maisipang bumalik pa uli doon dahil sa kahirapan. So maraming may mga ginagawa dito at tuloy-tuloy yung pag-uusap ng Task Force LCAC natin dito on a regular basis at tinitingnan itong mga ito. Kaya nga nabuo natin na dati binibigyan ng pabahay yung mga nag-surrender na. Dito sa Samar at saka dito sa Borongan, hindi pa nag-surrender, may pabahay na na ino-offer ang ating mga local chief executives na, di ba, wala kang bahay doon, nagtatago-tago ka ngayon, may matulugan kang kama, baka may foam pa, hindi, maganda na yun sa kanila, di ba? Yun yung mga nakikita, may kabuhayan ka pa. So, ano pang pinagtitiis mo doon sa bundok na nagtatago-tago, nagugutom ka, naghihirap ka doon. So, yun yung mga ginagamit din ng pamilya para makumbinsi silang bumaba, kay Eric. Yes, sir. In fact, sir, may nag-phone in dito ng message. Galing po sa tinig ng mamamayan group nila Caramon at nila Miguel, iba pa mga grupo. We appreciate, ka Eric, itong program na Free Family. On our part, na mga dating rebelde, magtatayo tayo ng programang Balik Pamilya. How's that, General Bistuer, sir? Yung mga FRs, kagaya naming mga nagbalik loob sa pamahalaan, magiging facilitators ng Balik Pamilya. Kasi ako, bumalik din ako, Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, dahil kinausap ng maayos ang aking asawa at ang aking ina. But it took mga 6 months bago ako magtiwala. Nagtago muna ako, in-serve ko kung totoo o hindi. So it took me 6 months, then mga mahigit 2 years, na talagang in-accept ko na tama na ito. Tama talaga ang gobyerno na binalikan ko through my family. Langging never gave up on me in our family. So it was your family that saved Yes, you, ma'am. no? And Pamilya talaga. In the end, family pa din. Kaya balik pamilya, hindi balik loob lang dapat. General Bistuer, how's about that? Right track. Oo, right track. Tama yan kay Eric, no? Kasi di ba kung maalala nyo, meron tayong grupong Hands of Our Children Yes. na mga nanay ito na may mga anak. Maraming success story din itong Hands of Our Children. So parang doon din natin nakikita na kayang talunin ng pagmamahal ng pamilya ang galit, no, na itinanim ng CPP-NPA Agree. doon sa mga na-recruit nila, no? Doon sa kanilang na-arouse, na-organize at na-mobilize. So may mga iba pang tinatrabaho ng mga pamilya dito at inasahan natin kay Eric, no, Ma'am Lorraine, na baka madadagdagan pa ito kasi nung pisahan na tuloy-tuloy na yung ginagawa ng mga pamilya, no? May mga panawagan para sa kapayapaan. So yung sinasabi mo na balik pamilya, kay Eric, no, maganda yan. And on our end dito sa Samar, no, itong mga grupo na to, nung pisahan naman namin, we could form a chapter ng mga ganyan para kung ano yung mga programa ma-centralize natin, mapagkaisa, we would get the best practices
para lalo pa natin ma-improve itong mga ginagawa natin ganito, Eric. Thank you. Can I speak in behalf lang Sige, of Ma'am kasi when you say pamilya, gusto ko lang i-clarify na pag sinabi mo pamilya, ang modern family ngayon hindi na nanay, tatay, ganun, hindi na kasi maraming single mothers, maraming ang lola ang nagpalaki. So even that General Vestuir, you mean that, right? You don't mean the traditional definition of family but what it has evolved to. Am I correct? Yes, ma'am. Kasi, ang pamilya- sir, kaya ako tinatanong yan kasi marami ako narinig na kwento na yung mga na-recruit na mga kabataan na talagang ang mga predators ng CPP at talagang ang tina-target ay mga batang galing sa mga pamilyang medyo hindi na okay. Tama. Medyo broken yung Totoo yan, family. So, vulnerable sila. Vulnerable no? talaga. Yeah. Yes, ma'am. No? Tama po yan, ma'am. We recognize that. No? Pero ang sa amin dito is kung sino yung nagmamahal sa kanila, sino yung minamahal din nila. Pamilya. Mga ayaw nilang masaktan. Yun yung mga yun yung mga factor dito no na makakapagpalambot sa kanilang puso. Totoo yan. Yeah. Na napinalot ng puot at galit ng mga taga-kabila, Ma'am Lorraine. Yeah. Agree. Very good. Thank Very you. good. Yes, General, muli kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang impormasyon na inyong binahagi po sa Laban Kasama ang Bayan na ito yung nagsisilbing gaway din sa ating mga kababayan sa patuloy na ginagawa ng ating gobyerno at especially ang ating Philippine Army laban sa insurhensya. Tama. Maraming salamat po, General Vestuir, sa oras na binahagi po sa Laban Kasama ang Bayan. Mag-ingat kayo, sir, and God bless you always. Also, Ay, sir, wait lang, sir, wait. May papasalamat kami. Salute. Hindi Ma'am, pwedeng go ahead. in behalf of the Filipino people, sir, who cannot thank you themselves personally. We here at the SMNI would like to thank you and the men and women of the 802nd Infantry Division and the entire Armed Forces of the Philippines. We would like to thank you for your faithful and courageous service to our country. Yes. Thank you. Maraming Mabuhay po kayo. salamat. Mabuhay po kayo, sir. Mag-ingat palagi. Salute! Ang ganda, ma'am, ng resulta ng Free Yeah. Family at balik pamilya ng 802nd Brigade sa Samar area. 20 NPA, ma'am, ang nagbalik loob without fighting through the family line at mga ina, anak, kapatid. And then 7 local militia and 26 firearms recovered.